And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So eto na mga kapatid, Taiwan at Pilipinas mga kababayan, sanib puwersa na po. Bansang China mga kababayan, pumalag. Ewan ko ba dito. At yan po ang ating aalamin mga kababayan sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik po para sa panibagong update mga kababayan. At inaanyayahan ko po ang lahat mga kapatid ng ating mga viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe na mag-subscribe na po at pakilike yung ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kababayan, panoorin po natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Muling binalaan ng China ang Pilipinas tungkol sa pakikipag-usap sa Taiwan. Para naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi na dapat binibigyang bigat ang mga pahayag ng Beijing. Nagbabalik si Francis Folve para sa detalye. Tablado na naman yung China kay Gibo. Tuloy. Mabilis na sinalag ng China ang umano'y naging pahayag ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na pinag-uusapan na ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Sabi daw ni Trinidad na both sides are one step away from joint activities and military-to-military cooperation. Sa pahayag ng Embahada ng China sa Pilipinas, sinabi nito na ang Taiwan ay probinsya ng China at sakop ng Chinese territory. Alam niyo mga kababayan, tama naman itong sinasabi ng Embahada ng China or ng taga-China mga kapatid, na sakop pa rin naman talaga ng China. Actually, isa lang yan itong Taiwan mga kapatid, part talaga dati yan ng mainland China. Kanya nga lang mga kababayan, after the Civil War mga kapatid, naging nahati po yung bansang China mga kababayan, kasi yung mainland kinuha po yan or pinamunuan po yan mga kapatid ng Communist Party ng bansang China. Yun yung tinatawag mga kababayan na People's Republic of China. Samantalang itong mga kapatid, itong bansang Taiwan, China pa rin yan mga kababayan. Pero yung gobyerno diyan, ay democratic po mga kapatid, hindi po komunista. At tinatawag nila yan mga kapatid na Republic of China. Magkaiba yan mga kapatid, yan dalawa na yan. Pero parehas lang po silang China. Kanya nga lang mga kababayan, itong si Xi Jinping, gusto na rin niyang baguhin mga kapatid itong bansang Taiwan. Gusto niya rin isa ilalim ito sa komunistang pamumuno. Gusto niyang tanggalin mga kababayan yung kasalukuyang nakaupo dyan sa gobyerno ng bansang Taiwan mga kapatid. Kaya itong si Xi Jinping ngayon, tudo-tudo po yung kanyang paghahanda mga kababayan para atakihin po itong bansang Taiwan. Tuloy. Nasa core interest din daw ito ng kanilang bansa. Lalabanan daw nito ang anumang uri ng official interaction sa kanilang Taiwan region at sa mga bansang may diplomatic ties sa China. Bago magawa ng bansang China yan mga kapatid, bago magawa yan ng mainland China sa Taiwan, kailangan muna nilang dumaan mga kababayan sa butas ng karayom. Kasi nga mga kapatid, hindi yan basta-basta ibibigay ng bansang Amerika sa bansang China mga kababayan, yang bansang Taiwan na yan. Hindi hahayaan ni Donald Trump yan mga kapatid na masakop ng basta-basta yan ng mainland China yung bansang Taiwan. Kasi nga mga kababayan, meron din pong isang kumpanya dyan mga kapatid sa bansang Taiwan mga kababayan, which is ito yung TSMC, na kung saan pinag-iinteresa ni Donald Trump mga kapatid. Yan po ang isa sa mga dahilan ng US mga kababayan kung bakit nila pinoprotektahan itong bansang Taiwan. Kasi yung TSMC na yan mga kababayan, dati po yung negosyo ng bansang Amerika na kung saan mga kapatid ay minsan na rin pong sinisi ni Donald Trump mga kababayan itong bansang Taiwan dahil nga mga kababayan kinuha po or ninakaw po di umano ng bansang Taiwan mga kapatid yung kanilang negosyo doon sa bansang Amerika. Ngayon mga kababayan, hindi papayag si Trump na masasakop or mapailalim sa kamay ni Xi Jinping mga kapatid yang yung tawag dito Taiwan na yan mga kababayan, dahil yung TSMC na yan mga kapatid na sinasabi ni Donald Trump na ninakaw ng Taiwan sa bansang Amerika
ay pati yan mga kababayan, makukuha po yan, no, ni Xi Jinping mga kapatid pag nagkataon na nalupig niya itong bansang Taiwan. Kaya dadaan muna sa butas ng karayom talaga mga kababayan itong bansang China bago nila tuluyang masakop mga kapatid itong bansang Taiwan. Yun po ang totoo dyan mga kababayan. Tuloy. Pinayuhan din nito ang Pilipinas na sundin ang One China Principle at itigil ang pagbibigay ng wrong signal sa Taiwan independence. Ay, yan mga kapatid, ang pinakamaling, isa sa pinakamaling ginawa ng bansang China. Hindi nila pwedeng diktahan mga kababayan ang Pilipinas dahil mga kapatid, tandaan po natin, bagamat sakop pa rin ng China ang Taiwan mga kababayan, pero may sariling gobyerno ang bansang Taiwan. Diba? Ang nag-uusap kasi diyan mga kapatid, government to government na, no? Sabihin man nating parte pa rin ng China ang Taiwan mga kababayan, pero may sarili silang gobyerno, which is ito ngang Republic of China, mga kapatid, no? So walang karapatan or walang kapangyarihan ang bansang China mga kababayan na diktahan ang Pilipinas kung ano mga relasyon meron tayo diyan sa bansang Taiwan. Labas na po mga kababayan ang People's Republic of China sa anumang kasunduan meron ang bansang Taiwan at bansang Pilipinas. No. Akala kasi ni Xi Jinping mga kapatid, kontrolado pa niya ang Pilipinas eh. Nakalimutan niya yata mga kababayan na Marcos na po ang nakaupo ngayon sa bansang Pilipinas at hindi na po Duterte mga kapatid na isang attack dog ng bansang China. Tuloy. Principle at itigil ang pagbibigay ng wrong signal sa Taiwan independence. Saka isa pa pala mga kapatid, kailangan talaga nating makipag-cooperate sa bansang Taiwan dahil mga kababayan sa base doon sa aking nare-recall mga kapatid, mahigit yata 250,000 ang mga Filipino mga kababayan na nandyan ngayon sa bansang Taiwan. Diba? So worst comes to worst mga kapatid, kailangan talagang bigyan ng assistance ng Pilipinas yung ating mga kababayan dyan sa bansang Taiwan. Sa ayon sa gusto natin mga kababayan, kung sakali mang magkaroon ng giyera dyan sa pagitan ng Taiwan at China, kailangan talagang sumausaw ng Pilipinas dahil mga kababayan, meron po tayong 200,000 na mga kababayan na naninirahan dyan at nagtatrabaho dyan ngayon sa bansang Taiwan. Alangan naman mga kapatid, hahayaan na lang natin silang islaughter mga kababayan ng bansang China. Kaya dapat magdahan-dahan ang China mga kababayan dahil pag inatake niya ang Taiwan, hindi lang iisang bansa ang inaatake niya mga kapatid. Maging ang Pilipinas din mga kababayan ay parang inaatake na rin mga kababayan ng bansang China, no, kung sakali mang itutuloy ng China itong kanyang masamang balak dito sa bansang Taiwan. Tuloy. Pinapaiwas din nito ang mga opisyal ng Pilipinas na gumawa ng umano'y provocation sa Taiwan question. Panghuli, sabi ng China, Eto. those who play with fire will perish by it. Matagal niya nilang sinasabi yan eh. Diba? Matagal na nilang sinasabi yan mga kapatid. I think magto 2 years na yata. No? Kaya nga lang mga babayan, wala din naman. No, wala namang nangyari. Puro lang sila ganyan mga kapatid. Diba? Intimidated din ang China mga kababayan dito sa kanilang sa Taiwan mga kapatid dahil tawag nito, alam niya mga kababayan na marami po ang bansa na tutulong dito sa bansang Taiwan. Marami kasi mga kapatid talaga, no, ang tumatangkilik diyan sa TSMC at isa yan mga kababayan sa pinaka leading na provider ng mga microchip mga kapatid sa buong mundo. 'Di ba? Kaya pag ginalaw ng China mga kababayan itong bansang Taiwan, no, pag tinangka ng China na isa ilalim uli ito, no, sa pamumuno ng tawag nito Communist Party ng China, talagang magkakagulo yan mga kapatid. At number 1 na magre-react diyan is bansang Amerika, no? Kasi nga itong si Donald Trump mga kapatid, gigil din siyang bawiin sa Taiwan itong TSMC. Kaya hindi hahayaan yan ni Trump mga kababayan na makuha ng basta-basta yan ng bansang China dahil pag nagkataon mga kapatid magiging powerful ang China dahil pag nakuha niya yung TSMC na yan mga kababayan na kung saan number 1 provider po yan sa buong mundo ng microchip, abay maraming mga bansa mga kapatid ang makukontrol po ng bansang China. Isa kasi yan mga kababayan
sa purpose ng China kung bakit gusto uli nilang sakupin itong bansang Taiwan. No, dinadaan lang ng China mga kapatid sa kanilang internal issues diyan. Pero mga kababayan, ang totoo diyan, isa sa pinagkaka-interesan talaga ng China mga kapatid is yung TSMC na yan. Dahil mga kababayan, malaking boost po yan. Malaki po ang magiging ambag niyan mga kapatid sa kanilang ekonomiya kung sakali man tuluyan nilang mabawi yung bansang Taiwan at mapailalim yan mga kababayan sa People's Republic of China. Diba? Tuloy. Bago ito, naging mainit din ang issue sa pag-angkin ng China sa Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Kapwa pa nagtayo ng bandila ang tropang China at tropang Pinoy sa Sandy Cay. So maraming dahilan mga kapatid Maraming dahilan para matrigger itong Pilipinas na kumprontahin ang China kung sakali mang gigirahin ng China mga babayan itong bansang Taiwan. Unang-una mga babayan, meron na pong lamat dahil yung teritoryo din natin na inaangkin din nila. Tapos idagdag mo pa yan mga kababayan, yung mga Pilipino na nandun sa Taiwan na madadamay mga kapatid kung sakali mang gigirahin ng China ang Taiwan. Diba? So marami tayong rason mga kababayan para makiisa dito or madamay dito sa nasabing bantang gera mga kapatid ng China dito sa bansang Taiwan. Tuloy. Sa panayam kay dating SC Associate Justice Antonio Carpio sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, palagay ni Carpio, matapos ipanalo ng Pilipinas ang maritime dispute sa China sa 2016 arbitral ruling, panahon na raw para kasuhan ng China sa International Court of Justice para naman sa ating territorial dispute. In the territorial dispute, it's about ownership, sovereignty. We should challenge it to show the world that we are prepared to lay down our evidence and so that this can be settled peacefully. And we are confident about it. Yes. Naniniwala Ang nakakatakot lang dito mga kapatid, pagka itong si Sara umabot pa sa 2028. Wala mga kababayan, lahat ng effort ng gobyerno ngayon mga kapatid, masasayang po yan. Yun po ang totoo dyan mga kababayan. At kawawa ang Pilipinas mga kapatid dahil panigurado yan. Ipapakain tayo ni Fiona mga kababayan sa bansang China. Yun naman kasi ang purpose talaga mga kapatid. Kaya nakakadismaya mga kababayan na tayong mga Pilipino lang din ang nagiging dahilan mga kapatid para sakupin tayo ng bansang China. Diba? Biruin nyo, nanalo mga kababayan, nag-number 1 pa mga kapatid. Ang isang number 1 na pro-China na senador. Yun ang nakakabahala mga kababayan dahil tayo lang din mga Pilipino ang nagiging dahilan kung bakit tayo naaabuso mga kababayan ng mga taga-China. Kaya mga kapatid, dapat sa 2028 mga kababayan, dapat hindi talaga makatakbo itong si Sara. Kasi mga kababayan, lahat ng effort, lahat ng ginastos ng gobyerno ngayon mga kapatid, para lang depensahan, palakasin yung ating sandatahang lakas, mababaliwala po yan lahat mga kababayan pag si Sara Duterte ang nakaupo mga kapatid sa Malacanang. Dahil panigurado yan mga kababayan, ang China na po ang maghahari dito sa Pilipinas by 2028 mga kapatid pag si Sara ang nakaupo dyan sa Malacanang. Tuloy. naman si Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi dapat bigyang bigat ang mga sinasabi ng China dahil propaganda lang daw ito para sa agenda. Tama naman, propaganda lang naman talaga ng China yan. Ang mahirap lang kasi dito sa Pilipinas mismo, maraming enablers ang China mga kababayan. Napapatronize pa dito sa Pilipinas ang adhikain ng bansang China sa pamamagitan mga kapatid nitong mga kandidato ni Duterte. Diba? Sa pamamagitan ng mga tagasunod ni Duterte mga kababayan. Kaya nakakalungkot talaga mga kapatid na maraming mga Pilipino ang hindi nag-iisip at mas pinili nilang bigyan ng pwesto yung mga tuta ng bansang China. Anyway guys, hanggang dito na lang mga kapatid ang video ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.